Maayong gabi sa tanan og padayon usab kita nga magtuon sa pulong sa Ginoo sa epistles of the Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Filipos, kung saan last night ay dinhi kita nahunong sa Ephesians chapter 1 verse 3. Nga matud pa dinhi sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul, dalaygon gayud ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay kita anaa kang Kristo. So nganong dalaygon ang atong Ginoong Dios? Tungod daw kay kita nga mga Kristohanon na anaa kang Kristo, ug padayon miingon ang pulong sa Ginoo nga gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon, kini nga mga panalangin gikan sa langit. So unang-una ang gihatag sa mga Kristohanon sa iyang katawhan nga panalangin ay espirituhanon. Ang mga material siguro, mga financial ay kuan lang na, segunda na lang na. Pero ang first yun naghihatag sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios ay ang panalangin nga espiritual. Doon ay usa ka tagpo nga kung saan si Jesus Christ ay nagtudlo sa sulod sa panimalay sa mga tao o nahibaw-an sa dunay masakiton nga mga iyang mga higala, nahibalaan nga andoon si Jesus Christ nagatudlo sulod sa balay. Tungod sa kadaghan kay sa tao, dili sila makasulod busa gidala nila ang ilang masakiton nga paralyze, og didto sila sa atop, gibuksan nila ang atop og ilang gitunton ang paralitikong ilang higala para ayuhon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang unang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, gipasaylo ang iyang mga sala bago siya ayha padayon siya giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga ang pinaka major importante sa atong Ginoong Hesukristo ay ang atong mga espiritual nga kahimtang, segunda na lang ng physical or material nga mga butang. So anaa daw kita sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga matud pa sa Romans chapter 8 verse 1, karon ang mga anaa kang Kristo Hesus dili na silutan sa Dios. So ang tanang matinud-anon nga mga Kristohanon nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo, sigurado silang dili na sila silutan dito sa kalayo sa impyerno o sa purgatorio man, kung doon ay purgatorio. Dahil matud pa din ang pulong sa Ginoo nagaingon, karon ang mga anak kang Kristo Hesus dili na silutan sa Dios. Ug mipadayon ang verse 2 sa Romans chapter 8 nga nagaingon, kay human kita mahiusa kang Kristo Hesus, gigamhan na kita sa Espiritu Santo. So ang pagkahiusa sa usa ka tawo sa atong Ginoong Hesukristo, ang musunod ay nga panghitabo sa iyang pagkatao ay ang Espiritu Santo ang mo-empower kaniya para masunod niya ang kabubuton sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa din kay human kita mahiusa kang Kristo Hesus, gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga nagahatag og kinabuhi. The Holy Spirit ang nagahatag sa kinabuhi. Matud pa din sa Romans chapter 8 verse 2. Busa luwas na kita gikan sa sala og kamatayon nga nagagahom kanato. So ang mga tao nga wala mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga tao nga wala makipaghiusa sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang sitwasyon ay gigamhan sila sa sala. Matud pa din busa luwas na kita gikan sa sala og kamatayon. So ang bunga sa sala, matud pa sa Romans chapter 6 chapter 3 verse 23, kung wa ko nasayop, matud pa dito, for the wages of sin is death, kamatayon ang bunga. Ang bayad sa kasalanan mao ang kamatayon, dili lamang physical nga kamatayon, labi na gyud sa spiritual nga kamatayon, kung saan didto siya muhantong sa kalayo sa impyerno. Muna nga busa luwas na kita gikan sa sala
ug kamatayon nga nagagahom kanato. Ang tanan nga walay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ay impluwensyado sa buhat sa yawa nga mga sala. Muna nga kailangan sa usa ka tawo matod pa din sa Romans chapter 8 verse 1 makipag-isa, makipag-unite sa atong Ginoong Hesukristo para dili na siya silutan sa Dios. Sa English ang mas ganahan ko sa English sa Romans chapter 8 verse 1 matod pa dito, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. O gidugtungan dayon, dahil nakipaghiusa na kita kay Kristo, gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga nagahatag og kinabuhi sa matag usa ka tawo nga nakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo. So mao gina. So balikon ko ang Ephesians chapter 1 verse 3, dalay kong gayud ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay kita ana kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit. So ang source sa panalangin nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo dahil kita nahiusa kaniya ay espirituhanong panalangin nga gikan sa langit. O kini nga passage nga sinabi ni Apostol Paul, mausap kini ang gisgutan ni Apostol Peter sa iyang sulat sa mga Kristohanon sa Asia Minor, nga kung saan matod pa niya din sa 1 Peter chapter 1 verse 4, mao ni ang iyang giingon. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulondon. Unsa maning panulondon sa English? Dahil lawom ni siya nga binisaya, inheritance. Dunay gitagana daw, dunay gi-prepare ang atong Ginoong Dios sa mga matinud-anon nga Kristohanon nga inheritance, iyang pagadawaton, iyang i-receive niya sa pagatubang niya sa atong Ginoong Dios. Madugay og sa madali ang usa ka tawo mo atubang gid sa atong Ginoong Dios dahil ang iyang kinabuhi ay dili man sa iya, pinahulam lamang sa atong Ginoong Dios og may takdang panahon nga kuhaon niya kini. Sumatod pa din mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios, gi-prepare ang Dios kanato nga inheritance. Padayon si Apostol Peter pagingon, kini nga inheritance or panulondon atoa sa langit. So mao gihapon, atoa sa langit, kanunay nga hinlo og matahom og dili gayud mawala. So sa tanang mga tao nga moadto sa langit, makaadto sa langit, doon na sila ma-receive nga inheritance, reward, bilang sila ay matinud-anon nga mga Kristohanon. Unsa ba ang matinud-anon nga Kristohanon? Nagasubmit, nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios through His written word. Dahil kung wala ang written word sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo, paano siya makasunod, paano niya mahibalaan ang kabubuton sa atong Ginoong Dios. Mao nang matod pa sa Psalmist, sa Psalms 119 verse 105, matod pa dito nga thy word is the lamp, ang word sa atong Ginoong Dios, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So hakahayag or liwanag, suga. Ang pulong sa Ginoo maong suga sa akong mga tiil ug kahayag sa akong dalan. Mao na nga importante kayo ang pulong sa atong Ginoong Dios. Verse 5, ug pinaagi sa inyong pagtuo, true, sa pagtuo sa usa ka Kristohanon, usa ka tawo, ug pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipahayag sa katapusang mga adlaw. Ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ay importante kayo. Nganuman kini ang nagpanalipod sa atong inheritance nga madawat sa atong Ginoong Dios sa pag-atubang nato kaniya. Kung ang usa ka tawo Kristohanon man siya, unsa man siya, kung ang usa ka Kristohanon wala nay pagtuo, siguradong dili na siya mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman ay wala na siya pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo.
Muna nga, og pinaagi sa inyong 1 Peter chapter 1 verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang mga adlaw. Ang tinuod nga mga Kristohanon ay luwas na. Luwas na ang tinuod nga Kristohanon dahil sa atong gibasa kanina sa Romans chapter 1 verse 8 matod pa dito, chapter 8 verse 1 matod pa dito, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Subot kasabot, pag ikaw ay tinuod nga Kristohanon, wala ka na sa kahatulan sa atong Ginoong Dios. Wala ka na sa curse ngadto sa kalayo sa impierno. Nganuman, matod pa sa verse 2 dito nga dahil gi-empower siya sa Espiritu Santo nga mabuhat niya ang kalooban sa atong Ginoong Dios. Muna nga importante kayo ang atong pagtuo dahil kung atong mobiya kita sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay nagabackslide sa nagabiya kita sa atong Ginoong Kristo. Salikoy na nato ang atong Ginoong Kristo. O ang atong kaluwasan giandam na daw. Giandam na ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw. So, luwas na ang usa ka Kristohanon, pero wala pa makumpleto ang iyang kaluwasan. Ang iyang piskal nga lawas, pwedeng magkasakit, na ay mga problema nga moabot kanya usahay. So, ang normal nga mga panghitabo sa usa ka tawo nga wala sa Ginoo, minsan usahay ranasan sa usa ka Kristohanon, pero pag-atubang niya sa atong Ginoong Dios ay diha na niya madawat ang complete nga kaluwasan. Sumuna nga matod pa din naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw. Kanus abani sa ang katapusang adlaw? Sa adlaw nga kung saan ang atong Ginoong Kristo ay mubalik nining kalibutan na para kuhaon kitang mga matinud-anon nga Kristohanon og dalon niya sa balay sa iyang amahan. Matod pa niya sa John chapter 14 verse 3, sa balay sa akong amahan daghang patsada, dagkong mga lawa, og muuna ako didto kaninyo, iandam ko kamo sa niana nga Pinoy-anan, og pagkatapos na kog andam kaninyo, mubalik ako dinhi aron sa pagkuha kaninyo. Kuhaon niya ang mga disciple niya, kuhaon niya ang mga Kristohanon. Muna nga more than 2,000 years ago kininya gisaan sa iyang mga disciples o sa tanang mga Kristohanon gisaay kaniniya, hangtod karon wala pa siya mobalik. Ibig sabihin wala pa mahuman ang lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo kanato. Matod pa sa King James ay daghang mga lawak, dagkong mga lawak or mansion, mini mansion. In my Father's house there are many mansions. So ang atong balay dito mga mansion, dili man kita makaangkon na pwede mang dili kita makaangkon sa mga mansion nining kalibutana, pero sigurado kita nga pag ikaw ay matinud-anon sa atong Ginoong Kristo, do na kagay mansion nga gitagana sa atong Ginoong Kristo dito sa balay sa iyang amahan. So muna nga kung atong tanaon, kung tanaon natong mga arkitekto, mga engineers, carpenter, masons nga mubuhat sila og mga building nga mulungtad og tag 5 years, tag 10 years. So pagkahuman ni ini nga building ay patsada kaayo ang interior, ang gawas sada kaayo ang tanan nga pagbuhat sa mga engineers ni ini nga mga building. So ang mga engineers ay limitado ang ilang skill. Ang atong Ginoong Kristo unlimited ang kanyang skill. Pero hangtod karon wala pa siya makabalik. Ibig sabihin, sabi ko na kanina, wala pa niya mahuman ang balay nga giandam para sa mga matinud-anon nga mga Kristohanon. So, dili mo maangkon ang giandam sa atong Ginoong Kristo nga lugar para sa sa iyang mga tinunan kung ikaw ay dili matinud-anon sa iya. Do na kini requirements. Kinahanglan nga matinud-anon ka sa atong Ginoong Dios
bago mo maangkon ang reward nga ihatag sa imo. Muna ka padayon nga nagingon si Apostol Pedro sa verse 6 ng chapter 1, 1 Peter chapter 1 verse 6, tungod niini maglipay kamo tungod sa inheritance nga giandam sa atong Ginoong Jesucristo, sa complete salvation nga giandam sa atong Ginoong Jesucristo kanatong mga matinud-anon nga Kristohanon, dapat daw nga maglipay kita. Tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. So grabe no. In relation sa inheritance nga giandam sa atong Ginoong Dios, para kanato ay maglipay kita. Bisan ba daw og makasinati kita, maranasan, ma-experience nato ang nagkalain-laing pagsulay sa atong pagtuo. Dahil dunay pagtuo ang usa ka Kristohanon sa atong Ginoong Jesucristo, muagi siya og pagsulay para makita, maipakita niya nga ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo ay lig-on gyud. Bisan unsang pagsulay ay nagabarog gyud kini, nagalahutay kini dahil lig-on ug matinud-anon siya sa iyang gituohan. Pero ang mga tao nga walay pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios, wala sila'y pagsulay. Unsa may ila di ay normal man sila nga tao, kalamidad ang mudangat sa ila. Nga naman dahil wala sila'y pagtuo sa atong Ginoong Dios, wala sila'y pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, unsa may sulayon sa ila. So ang tawag na ay calamity, kalamidad ang moabot sa kanila, dili pagsulay. Pero sa mga Kristohanon, kung dahil mga problema, dagko man kini og gagmay, depende sa imong kapasidad nga itugot sa Ginoo nga moabot kanimo nga pagsulay, ay lig-on. Kini ay mao kini ang front nga ang imong pagtuo ay lig-on di ay og dili basta-basta nga devoted ka gyud sa imong gituohan. Balikon ko ang verse 6, tungod niini paglipay kamo bisan may miabot kanon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang. So ang mga pagsulay di ay sa kinabuhi ay lumalabay lang. Lumalabay lang kini dahil gisulay lang ang pagtuo sa usa ka Kristohanon. Kung ang usa ka problema dili na gani mo hawa, dili na pagsulay. Kauban ka parte na sa imong kinabuhi. Dahil di naman mo hawa. Kay matod pa din kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang, niagi lang. O kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo. So importante gyud atong pakatandaan nga bisag ang usa ka tawo duol sa atong Ginoong Dios ay do naging mga pagsulay sa iyang pagtuo para masulayan ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong tan-aw ng atong Ginoong Jesucristo mismo, miagi sa mga grabe nga mga pag-antos tungod kanato, wala siya exempt sa Dios Amahan. Ang mga apostles nga iyang mga pinalanggang 12 apostles ay mao gihapon grabe nga mga pagsulay, gani ang ilang gipakamatyan, mga martir sila tungod sa ilang pagtuo. Ang ilang gipakamatyan ang ilang pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Muna nga matod pa din kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo. Kung dili sulayan ang inyong pagtuo, yun na nga, wala kay pagtuo. Kalamidad ang moabot kanimo. So, dinhin na kita sa Ephesians chapter 1 verse 4. Matod pa sa Ephesians chapter 1 verse 4, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, before the foundation of the world, before the creation of the world, matod pa din gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan og walay ikasaway sa iyang atubangan, pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo. Sumatod pa ni Apostol Paul, kauban siya mismong human writer sa divine scripture, divine book nga maong scripture nga naa sa Bible. Matod pa niya, bisan sa wala pa buhat ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios. So,
giapil niya ang iyang kaugalingon nga apil siya gipili ng daan sa Dios before the foundation of the world or before the creation of the world sa unsang rason. Ang rason mao ning giingon nga mahimong balaan og walay ikasaway. Ang atong kinabuhi mahimong matarong atubangan sa Dios ug atubangan sa mga tao. Walay kasaway sa iyang atubangan o more on sa iyang atubangan sa atong Ginoong Dios. Pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo. So dili gina mawala ang pagkahiusa kay Jesus Christ dahil kung mawala si Jesus Christ, mawala usab ang kabuluhan sa iyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Muna nga pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo. Matud pa sa Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 9, kini ang hulagway sa pagkapili sa mga Israelita sa Old Testament time. So gipakita dinhi sa atong Ginoong Dios kung unsa ba ang patakaran, unsa ba ang hulagway sa pagpili sa atong Ginoong Dios sa iyang katawhan. So matod pa dinhi sa Deuteronomy chapter 7 verse 7, ang iyang kausap dinhi ang mga Israelita, gipili mga Israelita pero nagistorya dinhi ang nagistorya dinhi ang atong Ginoong Dios through Moses. Matod pa ni Moses sa iyang katawhan, sa katawhan sa atong Ginoong Dios nga mga Israelita in the Old Testament times, gipili kamo sa Ginoo o gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo. So wala sa physical ang pagpili sa atong Ginoong Dios kanila, dili kay tungod daw kay mas daghan sila kay sa ubang katawhan. Gani kamo ang labing jutay, so ang mga Israelita daw ang labing jutay, labing gamay lang. Apan, verse 8, apan gipili kamo niya, kay iya man kamong gimahal. So muning hinungdan. Wala sa physical nga itsura sa mga Israelita, wala sa physical sa itsura sa usa ka tawo nganong gipili siya sa atong Ginoong Dios. Ang reason, ang hulagway sa pagpili sa atong Ginoong Dios sa iyang gustong pilion mao ni apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal or gihigugma ug nagtuman siya sa iyang gisaad sa inyong katigulangan through Moses atro Abraham, Isaac and Jacob. Doon na siya kubinant ang atong Ginoong Dios kanila sa mga patriarka, sa mga ginikanan sa mga Israelita sa bansang Israel. Nagtuman lang daw ang Dios sa iyang covenant ngadto sa ilang mga katigulangan, sa ilang katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagi sa iyang gahom o giluwas gikan sa kaulipnan sa gahom sa hari sa Ehipto. So paano gikuha ang mga Israelites from the bondage of Egypt? Pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Dios. Katong gisilutan niya ang Ehipto dahil ayaw silang palabasin, buhian para musimba sa Ginoo dito sa Sinai, sa Mount Sinai. Sumuna nga gipagawas sa atong Ginoong Dios ang mga Israelita, 3 million people more or less gikan sa Ehipto, pinaagi daw sa iyang gahom o giluwas gikan sa kaulipnan sa gahom sa hari sa Ehipto, sa Pharaoh sa Ehipto. Sumuna ang hulagway sa pagpili sa atong Ginoong Dios sa mga Israelita ug paano niya gipagawas ang mga Israelita sa bondage of Egypt. Pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang power. Verse 9, makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad ang iyang gugma ni adtong dili maihap nga mga kaliwatan, generations of people. Dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya og nagtuman sa iyang sugo. So paano unsa ang hulagway sa faithfulness sa atong Ginoong Dios sa mga tao nga hatagan niya og faithfulness sa iyang kaugalingon nga mutuman gid siya sa iyang saad? Matod pa din
kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad ang iyang gugma ni adtong niara ni adtong dili mahiyap nga mga kaliwatan nga kinsa kini nga mga kaliwatan nga nahigugma sa atong Ginoong Dios. Maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya sa atong Ginoong Dios ug nagtuman sa iyang mga sugo. Sumuni karon, ang mga tao nga nahigugma sa atong Ginoong Jesucristo nagatuman sa iyang sugo sa atong Ginoong Dios ay siguradong dili muluib ang atong Ginoong Dios sa pag-fulfill, sa pagtuman sa iyang pangako ngadto kanila. So unsa ba ang kasuguan sa atong Ginoong Dios? So ang kasuguan sa atong Ginoong Dios makita lamang nato kini naa sa scripture nga nakasulat diha sa Bible. Nasa Bible, mabasa nato diha. Ang Bible ay mao kini ang small library na kung saan napaloob sa Bible ang 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Na kung saan naadiha ang gusto o ang dili o ang bawal sa atong Ginoong Dios. Diha nato mahibaw-an ang kalooban o dili gusto sa atong Ginoong Dios. Munang gisugo sa atong Ginoong Dios nga matud pa niya, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Sumauna ang kasulatan sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo nga dapat ginatong pagatun-an para mahimong careful kita sa pagsunod sa pagkinabuhi ni ini nga naa nasulat sa Bible. Diha nato mahibalan ang iyang kabubuton. Muna nga matud pa sa Romans chapter 8 verse 29 in relation pagyapon sa pagpili kanatong mga Kristohanon, pagpili sa atong Ginoong Dios sa iyang dapat pilion. Matud pa niya, many are called but few are chosen. Kinsa man kining mga chosen nga napili sa atong Ginoo, kinsa man kining few nga napili sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios, sila ang mga tao nga nakabati sa pulong sa Ginoo ug nag-respond sa positive nga response nga gikinabuhi dayon nila ang pulong sa Ginoo para ma-transform ang ilang pagkatao. Madto pa sa Romans chapter 8 verse 29, kay sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios. Unsa maning kaniadto before the foundation of the world. Kay sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Nganong ingon man ini, nganong mahimong mga anak man? Di ba ang tanang mga tao ay anak sa atong Ginoong Dios? Dili tanang tao anak sa atong Ginoong Dios. Tanang tao binuhat sa atong Ginoong Dios, pero dili tanang tao anak sa atong Ginoong Dios. Kagaya nito, moinom sa ko. Parehas ni ini. Ang nagbuhat ni ini ay gibuhat niya kining sudlanan sa tubig, gibuhat niya kini pero dili kini matawag nga iyang anak, iyang gibuhat lang. Parehas sa gihapon. Ang tanang mga tao binuhat sa Dios pero dili tanang tao anak sa Dios. Kung wala magkasala si Adan and Eve, dili unta maguba ang relasyon sa father and son's relationship or father and child relationship. Ginoo ngadto sa tao nga relasyon nga maayo kaayo tungod sa kasalanan nga nabuhat sa atong unang mga ginikanan, naguba kana nga relasyon. Busa ang tanan, kung gusto sa usa ka tawo nga matulid ka na nga relasyon, ay kinahanglan nga mutuo siya sa atong Ginoong Jesucristo para hatagan siya karapatan sa atong Ginoong Dios nga mahimong iyang anak, adopted child of God through Jesus Christ. So, isa lang ang bugtong anak sa atong Ginoong Dios, si Jesus Christ. Ang mga Kristohanon nga matinud-anon nga nagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, they are adopted children of God through Jesus Christ. So matod pa, balikon ko lang pagbasa ang Romans chapter 8 verse 29, kay sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak.
O giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Hesus. Aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghan nga mga kaigsuonan. So makita nato dinhi nga ang plano sa atong Ginoong Dios nganong gipili kita ay para mahimong kaparehas sa atong Ginoong Hesukristo ang atong pagkatao, ang atong mga batasan, ang atong mindset, maparehas sa atong Ginoong Hesukristo. O kung mahitabo ka na, matud pa din ang atong Ginoong Hesukristo ay mahimong kamagulangan sa tanang mga Kristohanon. Dili si Amahan, dili siya Papa Jesus. Nganong na mga tao, na mga religion nga mutawag kay Jesus Christ nga Papa Jesus. Walay anak si Jesus Christ. Matod pa din sa akong gibasa karon sa Romans chapter 8 verse 29, o giplano na niyang daan nga mahisama sila, kinsa kining sila ang mga Kristohanon, ang mga pinili sa atong Ginoong Dios. O giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus, aron si Jesus ang mahimong kamagulangan sa daghan nga mga managsuon. So dili nato pwedeng tawagin si Jesus Christ nga Papa Jesus. He is our elder brother. Matod pa sa written word of God, matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul. Unsay rason nga nung gipili ang mga Kristohanon sa atong Ginoong Dios nga mi-respond sa iyang pagpili? Many are called, but few are chosen. They are chosen because they respond positively sa pagpili sa atong Ginoong Diyos. So, unsa ang reason? Para maging kaparehas sa atong Ginoong Hesukristo. Dili para maging milyonaryo, financial. Dili para prosperous financial. Kung dili ang atong mga ugali, ang atong pagkatao, may sama kay Jesus Christ para makahatag kita o glorification sa Diyos Amahan nga atoa sa langit. O ang oras ay alas 9:30 na, so dinhi lang sa kita kutob na human nato ang Ephesians chapter 1 verse 4 sa next din na usab or next night na usab ay dinhi na kita magsugod sa Ephesians chapter 1 verse 5, pero i-recap lang nato ang Romans chapter 8 verse 29 sa sunod natong panagkita dinhi sa Facebook. Daghan kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa mutan-aw pagyud dahil di pa 1 month pa man ni irison sa Facebook. O kung ma-iris na kini sa Facebook, doon na sa kitay compilation dito sa YouTube, just click, type Edwin Makahilo Sermons and click, so makita mo na diha ang atong gipangtun-an nga written word of God para masunod nato, atong mahibalan og masunod nato, maikinabuhi nato sa atong kaugalingon para ma-transform ang atong kaugalingon kagaya sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang reason kung nganong gipili kita sa atong Ginoong Dios. Daghang kayong salamat, maayong gabi sa tanan, and the Lord may bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen. Amen and Amen. Maayong gabi sa tanan.